Baka sumakay ng eroplano to, kumbatsero. Baka sumakay ng eroplano, kausapin na natin. Si DOTR Secretary. Tatakbo rin ba siya? Ang alam ko ay mapapagurin to. Si DOTR Secretary Giovanni Lopez Secbanoy. Magandang morning! Si Katunying po, saka si Ka Jerry. Hi, magandang morning po, Katunying at saka Jerry at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyo. Papunta kayo sa airport, Secbanoy? Opo, kuya, papunta po ako sa Camiguin para mag-inspect Camiguin. ng ating airport saka yung runway. Kasi pinapaabaan natin ang runway natin sa Camiguin. Kasama natin yung mga perto po doon. Kasi po kung alam nyo, yung Camiguin po, na-mention po yan sa New York Times. Ang ganda niyang... Oo, na isa ang sa ganda niyang... opo, na lugar dito sa Pilipinas. Tama kayo, ang liit ng kwan ng runway, ang igsi. Pwede ba? Pwedeng habaan? Sek? Opo, ginagawa na po natin ngayon, no? So ang nasa site acquisition na po tayo ngayon, Kuya Jerry, at kasama po ang DPWH. So tinitingnan namin kung paano mapapabilis ang ating pagtatapos na mas mahabang runway upang sa ganun na makatulong tayo sa pagbaba ng pamasahe din at maikayat natin yung mga domestic tourism at saka tourism. Pagka pupunta po tayo ng Camiguin, ang kailangan magsisibo ka muna, tapos o kaya naman magkakagayan de Oro ka para makasakay ka ng mas maliit na eroplano. Walang direct flight from Manila napakagandang lugar niyan, Secretary, at ang totoo nun ay ang kumpala, ang hari at reyna ng Espanya gustong-gustong lagi nagpupunta diyan sa Camiguin, Secretary. Ay, hindi ko alam yung... Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Alam mo ba? Alam mo ba, Secretary? Alam mo ba? Ang daming mukhang Castilla-Loy dyan sa lugar na yan. Oy. Alam nyo na siguro kung anong nangyari. Sa mga magandang babae at lalaki, mga nasa. Masyado na po yung congressman. Sasabihin nyo, mukhang Kastila talaga to si Kong JJ Romualdo Opo. Opo. Po, masabi ko na rin lang po, nagtatayo din po ang DOTR PPA ng isang cruise port dito. Yan. Uy, yun ang maganda, cruise port. Ano? May malaking event ngayon dyan Ironman yata. Dyan gagawin yung Ironman sa isla ng Camiguin. Teka, sasali ba dun si Secretary sa Ironman? Naku, siguro mga 10 hakbang lang po. Medyo nahapo na bata. Kakayahan. Pare-pareho tayo. Opo. Sekbanoy, kaya po kami napatawag. Nakita namin yung isang video. Jeric, meron ba tayo nun? Yung video ng MRT-7. Sana meron tayo maipakita. Ako na pala kayo, ano ba yan? Dry run, Secretary Banoy? Yung MRT-7, lalarga na ba yan? Tama po, at kami po ay nagpapasalamat sa SMC Group kasi talagang tahimik lang po, no? At tinatapos nila itong MRT-7 natin kasi ang target talaga natin 12 station is by second quarter of 2027 at sana mapaaga pa natin. At as of last year, mga December, 83% na po ang progress nito at ako po ay quite confident na talagang magagamit natin ito at matatapos natin yung 12 stations mula Sacred Heart all the way sa ating North Avenue po. Napakaganda po at talagang tuloy-tuloy lang po ang pagtatapos ng SMC sa DOTR dito sa MRT. Sa inyong Sacred Heart na Sekbanoy? Dito po sa may bago po 12 stations po yun. 12 station po yung Sacred Heart. That is somewhere in Caloocan na po. Doon na sa may bandang malapit na sa San Jose del Monte. Tama po. Malapit. Ang San Jose del Monte is the 14th station naman po. Sa initial opening, 12 stations kaagad, Sec? Opo. Initial opening from Sacred Heart all the way to North Avenue. Naku, at exciting yan. ang nakikita namin dito na po na pasahero, daily po, no? Mag-average siya ng conservative na po to 300 to 400,000 passengers daily. So imagine nyo po kung ilang pasahero ang pwedeng gumamit dito sa MRT-7 at ang epekto naman dito ay yung trapiko sa Commonwealth ng Commonwealth. Kaya grabe na traffic sa Commonwealth. Tama po, yan po yung parati natin sinasabi ng talagang solusyon sa
trapiko is always mass transit. Yan is the biggest solution sa ating mga traffic. Hindi ho ba pwedeng sa halip na 12 para mas mabuksan ka agad kahit 6 stations muna? Hindi ho ba Yun pwede po yung ganon? Opo, yun po yung pinag-uusapan po namin with SMC na kung baka pwede natin gawing 6. Oo. The meantime, kung kakayanin, ang iniisip po namin sa DOTR, yung, for example, if we can do like from Sacred Heart all the way to Tandang Sora. Oo. So titingnan naman po namin yung connectivity ng mga taong bababa sa Tandang Sora para magkaroon din naman sila ng sasakyan, ng mobility at collective kung papunta sa mga ibang lugar nila. So inaaral po namin ngayon, Kuya Jerry, pero tama po kayo, kung magagawa po namin yun, mas mainam po yun at mas maganda po. Meron akong tinitingnan kung dito yung vlog lang yata. Sa threads kasi, Jeric hindi nyo ba mabuksan? Ang ganda tinan mo kumbatsero. Yung loob. Gusto kong makita ng mga nanonood sa atin yung itsura Wala bang video ang kung dito? Yung DOTR? Yung DOTR website sana, mayroon ba kayong ganito? O kaya Facebook? Ang ganda po nito, Secretary, dapat makita ng ating mga kababayan na merong progreso, tahimik lang, pero ang ganda nung loob. Sumakay na nga kayo sa trend, di ba? Opo. Sinubukan na po natin during the time of SecDins, no, kasama po yung ating SMC MRT-7 at napakaganda po. I mean, the train itself, ako po personally natuwa at talagang magiging masaya. Ipagmamalaki mo po, kahit paano, ipagmamalaki mo. Kailan ho yun, Sec? Kailan nyo ginawa yun? Last year yata yun. Last year po. Last Last year pa yun po. year. Mga around June po yata. June or July. So imagine nyo po ngayon. No? So mas iba na po ngayon. Mas madami na pong natapos. Oo mas madami na pong naayos. At kumbaga, ano na lang po they're tying the loose ends. Finishing touches po. Yun pa yung ginagawa nila. Kung po ang kasama kong nanonood diyan si Zoe. Si Zoe po dito sa TAF nag-aaral. Sumasakay po siya ng LRT dito sa may FPJ station. FPJ station tapos bababa diyan sa may Pedro sa Vito Cruz. Vito Cruz. Sabi ko, anak, pagka na-i-connecta na yung FPJ station hanggang doon sa common station sa Metrinoma, tapos gumana pa yung MRT-7, diyan ka na bababa sa Ever station sa may Ever Commonwealth. Sasakay ka ng Lasal, ang baba mo diyan na sa may sa Ever na. Lilipat ka lang ng estasyon. Tama po. At pati po ako ay mapapadali na rin po ang aking pag-commute. Alam mo, sa Don Antonio Ever Station na rin po ako sasakay. Sa office, pwede na. Tapos ang common station, sasakay ko MRT-3, papunta naman ng Santolan. Papunta sa office. Ayun, andito na yung kan, andito na yung kan. Hindi ko alam kung sino tong nagkukuha na to para siyang nag-vlog no. Eto tapos lumarga na yung isang tren. Ayun, bumibiyahe nakikita sa Commonwealth itong video na to kaya nakaka-excite no. Tama po. Yan po yung biyaheng yung mga tren, yan po yung sinasabi natin na testing and commissioning din po. Drive, may tawag sa para sa kotse. Test drive. Parang palalambutin, yung palalambutin. Yun. Opo. Kailangan po yun. Okay. Ito yung sa MRT-7. Kailan po ba may pag-asa po ba na ma-connecta na bago man lang mag-start ito? Yung pinakauna pa. Yung pinakauna pa, ito pong Muñoz hanggang doon sa may SM North, hanggang sa Trinoma. Yung LRT1. Sa LRT1 po ngayon. Ngayon po yung LRT1, meron silang proposal, no? Kasama yan sa magiging mga ansol nila sa inaaral yan. Kami po ngayon ng DOTR at saka LRMC. Inaayos namin yung mga dokumento and everything para naman maisumiti natin to sa DepEd at hopefully matapos natin ngayon yung processes so they can start. Kasama na rin po kasi dito yung pag-aayos nila ng common station natin. So that is one of the variations that we're suggesting and recommending to LRMC na sana kuhanin na rin nila. At sila naman ay pinag-aralan at nagsusumiti sila ng kanilang mga proposal para matapos na rin ditong issue ng common station kasi kailangan natin na kahit papaano sumabay ang MRT, ang common station sa pag-ooperate ng ating MRT-7. Kung wala pa ho, talaga namang huli naman talagang nasimula ng MRT-7. Ito lang sana, Sec, yung
pagdudugtong na yan, may issue pa ho ba sa common station Oo, yan para oo. mapagdugtong ang MRT at ang LRT1? Kung maalala nyo po ang last year, we terminated the contractor. So we have to look for a new contractor. Kasi po ang nangyari dyan, dati po no, we awarded dito sa BFC Corporation, no, yung kay the late Bayani Fernando, at nagka-pandemic, nagka-issue sila sa kanilang civil works, kasama din yung electromechanical na yan, at talagang naantala. So ang ginawa po natin last year, tinerminate na natin ang kanilang kontrata. So ang gagawin po natin, since hindi na po funded, ang pinaka-issue lang ngayon ay sinong tatanggap para tapusin yung mga natitirang trabaho, mas lalo yung mga signaling. So ito po yung papasok naman po ang LRMC para sila naman po ang mag-aayos. Pinag-uusapan nga ho namin nito ni Kumbachero kung pwedeng kahit na hindi pa tapos talaga yung common station, malagyan lang ng safety mechanism doon para yung tren ng LRT ay umabot dyan sa Trinoma na yan at pwedeng sumakay na dyan yung mga sasakay ng LRT. Dire-diretso na. Dire-diretso yung na, galing no? sa Yung MRT, pwede nang konektado na talaga, no? yung connection lang ng lakad kung pwedeng ganun kasimple. Secretary. Tama po Kuya Jerry, yan po ay magiging option natin sa contingent. Tama po kayo, yan din po yung ginagawa ng DOTR. In the event po na hindi po talaga matatapos yung signaling in time sa partial operations po ng MRT7, nagawa po ng DOTR na kahit pa ng struktura na kung saan pwedeng dumaan. Lakarin na lang, lapit lang ho yan Po. Opo, that would be an option. At gagawa tayo ng magandang kumbaga struktura para for them na to feel safe at convenient naman kahit papaano para makasakay sila sa LRT1 at MRT3. Again, may connectivity. Hindi lang natin maano yung tren na iikot kasi nga po baka magkaroon ng pagkaantala doon sa signal. Kahit na tsaka na yun yung pag-ikot na yun yun lang mga connection talaga at makasakay na. Binanggit ni Kumbachero Secretary si Zoe, yung anak niya na nag-aaral, ganun ang ginagawa. Yung anak ko si Gerardo. Kamamag na cum laude lang sa kabibigay lang ng award nung Lunes. Magna cum laude sa Lasal. Sa Lasal. Manang-mana sa tatay. Alam na. Mula doon nga sa Trinoma, sasakay pa yun papunta ng Muñoz para lang makasakay ng LRT. Ganun ang nangyayari. Samantalang ikli lang nun, ano? Ikli na lang nun. Sasakay pa ng jeep. O kaya sasakay ng angkas para makapunta dun sa FPJ station. Ayusin po namin, Kuya Jerry. That will be definitely an option sa amin. No, nasa drawing board na po yan, napag-usapan na po namin yan. At talagang handa naman po kaming gawin yan in the event na talagang hindi kakayanin ng signaling ng LRMC na matapos. Sec, ba't nyo ba tinanggal si Rayson De La Torre ba? Yung sa taga-SAIC? Kayo, Marami nagulat Sa inyo na nga manggaling yun? Bakit po nirelieve siya? Kahapon po, meron pong nagbigay sa akin ng report na meron nga pong may insidente nangyari. Una po nakikiramay kami sa pamilya nung nasawi. Dahil nga po daw merong ambulansya na may pasyente, ganun pa man, tiniketan and everything, tapos naantala yung pagpapapunta sa supposedly sa check-up or sa hospital nung biktima. So nung kinausap natin sila De La Torre, pinatawag ko po kaagad kahapon at tinanong ko kung saan siya nanggagaling. So, pinaalala ko sa kanya na ang pulisiya is on-duty ambulance. Malinaw yun. Wala po kasing sinabi na kailangan mo pang kausapin yung driver na kailangan niyang sabihin na talaga nag-aagaw buhay ang kanyang pasyente. Malinaw po ang pulisiya na nakalagay on-duty ambulance. At that time, malinaw na yung ambulansya is on-duty, may pasyente. So, hinayaan na lang po sana nila. At parating ko pong pinapaalala sa kanila na mga ganitong pulisiya, ang bottom line nito is malasakit, compassion, at pag-uunawa sa mga ganitong sitwasyon. So, yun po yung pinanggagalingan natin, no? At naiintindihan ko rin po na nung nakaraang mga linggo, may talagang abusado na ginagamit talaga. itong mga busway na in the guise na ambulansya sila. Totoo at tama yun. lang uliin yun. Mas lalo nung walang mga pasyente, talagang loko-loko mga yun. No? Kailangan uliin, kailangan ma-revoke mga lisensya ng mga loko-lokong yun.
Pero meron na mga instances po na talagang valido ang kanilang mga rason. No? Sabi ko nga, dapat naintindihan nyo at hinayaan nyo na lang. Ay may pasyente, nakita nyo naman po yung matanda, may sakit. So hinayaan nyo, and that is even allowed under a policy of the OTR. Kinikilala po yan, yung mga on-duty ambulance. Nako, Opo. mabuti rin yan. Moving forward, dapat maintindihan ng mga enforcers po natin yan. Ano? May pagkakaiba yung ambulansya na ginagamit parang private property ng ibang mga kolokoy dyan versus ambulansya na magre-responde kahit wala pang pase. Oo, kaya naman ay may sakay kahit hindi pa life and death situation. Siguro nakapasok na sa isip niya yung mga gumagamit ng ambulansya ng hindi naman talaga emergency. Kaya siguro nagkaroon ng isipan na gano'n na sitahin. Oo. Pero hindi naman siya tanggal sa serbisyo, ano? Ni-relieve lang siya under investigation. Ni-relieve po siya, pinapa-explain po natin kasi at isa sa kautusan natin, there must be a reorientation po sa ating mga enforcers. So, kasi po, pati sila po, aminado si De La Torre, na sabi ko, alam mo ba ang nakalagay sa polisiya? So, sabi niya, tinanong niya sa akin, sabi ko nakalagay on duty ambulance. So, alam mo ba pagkakaunawa sa pagkakaintindi mo sa on duty? Sabi ko, as a matter of fact, kapag may ambulansya yan magre-responde, papunta dun sa bahay siguro ng kanyang pasyente at dumaan dyan, papayagan yan basta may mga trip ticket yan. Dapat papunta siya. Kasi on duty na yun, considered as on duty. So yung mga pinaliwanag ko, so there must be a reorientation po. As long it's a valid ambulance po, legal na ambulansya, at on duty sila, wala naman po dapat dahilan para tiketan sila at wag silang payagang gamitin ang ating bus. Sek, may namatay ba dyan? Meron po. Yung pasyente mismo po, sa news po ay unfortunately po, no, she passed away. Kasi po ang base po sa mga ulat na akin din po natanggap this morning, ang nangyari po kasi, naantala daw po sila sa supposed schedule ng check-up, kailangan ulitin nila ulit. Kumbaga, kailan na pumila ulit. Yung pala nangyari doon? Opo. At medyo napagod po yung biktima at pag-uwi po, based sa interview, hapong-hapo, at yun na rin po. I'm not saying that the delay was the proximate cause po. Pero yun yung mga kailangan namang iwasan at sana yun nga po yung malasakit, pagkakaintindi, pag-unawa sa kalagayan ng mga tao. Ganun naman parati polisiya. Ganun pala, no? Yung pala nangyari doon, ano? Oo. Kung pa naman yan, may media coverage pa naman yan. Oo. Di ba? Meron eh. Pero masyado ho bang matagal yung pagkakatenga doon sa dahil sinita? Based sa kanilang report, hindi naman ganun katagal. Pero sabi ko nga, isulat kamay nyo yung sagot nyo. I want it in affidavit form. No? Tapos dapat merong mga kayong, hindi pwede, hindi ako kasi po kailangan nilang, there's supposed to be other pieces of evidence to corroborate their statement. No? Hindi pwedeng yung boka-boka lang kami. So, sabi naman po nila, hindi ganun daw, hindi daw ganun katagal. So it's a matter of interpretation. Kung ano ba matagal sa inyo? Ano bang hindi matagal? No? Kailangan talaga sa pagpapatupad ng mga patakaran compassion. May compassion din. Pero ito, napag-uusapan natin yan, Secretary. Nitong mga nakakarang araw kasi, may, di ba, naging issue yung nabagsakan ng yung bumagsak na, nagpakamatay ba yun? Diyan sa APJ station. Tapos yung may sasakyan, siya ang hinuli o ikinulong, na parang tulad din ng pangyayari nung last year na dito sa Skyway, may nagmamaneho, may biglang sumalubong sa kanyang nakamotor, tapos nabangga, hinuli pa rin yung nagmamaneho. Meron na bang maayos na sistema o patakaran diyan between DOTR and LTO through DOTR at ng PNP through DILG? Ang sa akin po, no, sa DOTR, hindi ko pa ngayon masukan ng DILG kasi PNP matters po. Pero again, yung mga ganyan na sitwasyon po, no, dapat hindi naman kailangan ulihin. Papuntahin sa presinto para magpaliwanag. No? Pero sinasabi nga ng mga ibang naging proseso na rin ako bilang abogado na sometimes
kasi there's a jurisprudence po na kapag ganyan, Oo. kailangan mo lang talagang papuntahin si presinto and everything. Oo. Pero kailangan mo naman tignan yung sitwasyon. Yan. No, may Common sense, Secretary. Yes po. Pairali Yes ng po. hindi na compassion eh. Hindi na, common sense na lang eh. Na ikaw Common nagmamaneho sense na ka, po yun. nagmamaneho ka sa baba, may biglang bumagsak sa iyo. Tapos ikaw ang mananagot, ikaw ang makukulong o kaya nagmamaneho ka sa Skyway na isang direksyon lang, bigla may sumalubong na nakamotor, binangga ka, as ikaw ang huhuli, ikaw ang ikaw custody. ikaw custody. Parang Di ba? sabi nga ni, Tama po. nakausap ko nga yung LTO chief na si Marcos Parinla Canilaw, Ah. hindi naman kaya dapat na ikulong. Dapat parang yung sinabi mo, Sekmano, yung Kunan lang ng statement. statement. Oo. Para Record. para buo yung kwento, no? Para buo yung saka Tama po. naka-record po. At hindi naman ito parang tulad ng mga ordinaryong traffic altercation, no? Kasi bumangga sa akin. O hindi ako bumangga. Yun, talagang kailangan mo pag-usapan niya. Pero Totoo. yung photo, no? Makikita mo na talagang walang kinalaman at walang kasalanan. Oo eh. Yun. Ang linaw eh. As a matter of fact po, biktima din dapat siya eh. Opo, Tama kayo doon. Tama. Pwede nga siya magsampa ng kaso eh. Yes. Sasampahan niya, medyo wala na. Magandang tip yan, ha. Pwede siyang magsampa ng kaso sa LRT. Hindi po. Wag naman. Patay tayo dyan po. Patay tayo yan. Pero Bilang totoo abogado, yun eh. nagmamaneho ka lang, tapos may Binagsakan ka. mapagsakan ka, damage to property din. Opo. Tingnan mo lang. Opo. Secretary, pasensya na, ha. Alam kong pasakay na, baka malapit na kayo sa boarding. May nag-phone in question lang dito. May nagrereklamo daw po sa port congestion sa MICP at Batangas. Nakarating na raw po ba sa inyo yan? At ano ang solusyon dyan? Ay, hindi pa po. Pero buti na lang po, kasama ko ngayon sa biyahe si JMJ Santiago. At tanungin ko na po siya kung anong sitwasyon sige ngayon nga. sa ating mga pantalan. Opo. So, we'll ask him po. Salamat po for the information. Ito, may isa pa ring text-in question Text din. in question? O sumbong, bago daw kayo sumakay sa flight ninyo, sana daw ay hindi PAL ang sasakyan ninyo. Dahil ang naman? dami daw reklamo ngayon sa PAL ng mga delayed flights. Kahit na nitong mga nakaraan, may award ito. Pero ang daming delayed, Secretary. At ako nga last 2 weeks ago ganon din ang nangyari sa isang flight namin sa PAL. Number 1 pa naman ang para sa on-time performance Kaya nga sa on-time Asia performance. Pacific. Eto si boss si Romy si Boss Romy Carandang, isa ring may ganyang karanasan sa PAL, Secretary. Thank you po, Kuya Jerry, for that information, no? So, ngayon ko lang po narinig yung info na rin po yan. Pero last week po, alam ko merong insidente o medyo naantala itong mga bumiyahe sa Puerto Princesa po yata yun. Manarinig ko din, no? At sinabihan ko na po si Executive Director Arcilia, no? To basically write a letter to PAL for to let them explain kung anong mga nangyari, no? Again, yung mga ganitong mga naantala, na delay on time, titingnan natin kung paano natin ma-apply yung passenger bill of rights po natin dito. So, kailangan talaga maigting ang ating enforcement also on the part of CAB and DOTR po. Marami talagang pwedeng itanong pagdating sa transportasyon. Secretary Banoy Lopez, sir, maraming Thank you, salamat. thank you. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Kumusta po sa mga maglalansones sa Camiguin? Thank you. Salamat po. Thank you po. Good Thank you morning. po, Kuya Jerry. Good Thank you morning po. po, Beto. Salamat po. Salamat po. Ang mga kumbat